Hi guys! Welcome to another vlog. This is John Robustes. Today, i-share ko sa inyo yung experience ko sa second day sa travel natin sa Hong Kong. Pero hindi tayo sa Hong Kong pupunta kasi yung second day natin is Macau. I-share ko sa inyo kung ano yung mga experience ko, ano yung tinry ko, ano yung pinuntahan ko sa Macau, and kung anong mga tips na pwede nyo makuha sa experience ko. So, lahat ng i-share ko is based lang siya sa mga na-experience ko as a first-time solo traveler. So, enjoy! Actually, last June pa ako nag-travel sa Hong Kong and Macau, pero ngayon lang akong July nag-edit ng mga videos kasi wala sa plano talaga yung pag-vlog kasi parang ano lang siya, ginawa ko lang siya nung first day kasi naisip ko kasi first time ko din naman mag-travel na ako lang mag-isa tapos wala naman akong kasama, so naisip ko nung first day mag-vlog na lang ako kasi para i-share ko din yung experience ko na kunwari may kausap ako. As an introvert kasi nag-enjoy naman ako na ako lang mag-isa gumagawa ng mga bagay-bagay or pumupunta kung saan-saan. Pero dahil wala naman akong kasama, nag-try lang ako mag-vlog para kunwari may kausap ako. And hilig ko din kasi mag-video and mag-take ng mga pictures ng kahit ano. So, tinry ko lang. Wala naman sigurong mawawala kung i-try kasi matagal ko na rin plano sana na mag-vlog ng kung ano man. Nung college kasi, gumagawa din kami ng mga promotional videos ng mga lugar doon sa Iloilo kasi doon ako nag-aaral. At sa mga hindi pa nakakaalam, I'm a graduate of Hospitality Management. So, ginagawa namin before yung mga promotional videos ng Iloilo. Pumupunta kami sa mga sikat na destinations doon, nagtatry ng mga pagkain. And parang nagustuhan ko siya, yung experience ko doon nung gumagawa kami ng promotional video ng Iloilo. So, sabi ko after I graduate, parang itry ko. And gusto ko ding itry na lumabas sa comfort zone ko. Siyempre as an introvert, parang mahirap sa aking magsalita in front of the camera or in front of other people. Sabi ko why not try ko mag-vlog and i-combine ko silang dalawa, yung love ko for traveling and then mag-vlog para ma-develop yung communication skills ko and yung kung paano ako mag-face sa tao and sa camera. So, naisip ko lang siya nung first day. Pero hindi siya yung parang pinlano ko talaga na buong Hong Kong travel ko na 5 days is magbablog ako. Kaya yung Macau ko, konti lang yung mga clips ko na tinake kasi parang gusto ko lang talagang nilay-nilay doon. Pero may mga clips naman. So, i-share ko sa inyo yung experience ko sa Macau and I hope you enjoy. By the way guys, sobrang na-appreciate ko yung mga nag-subscribe sa first ever vlog ko. And yung mga nanood, nag-share, nag-comment. Sobrang dami na para sa akin yung 200 views and 17 subscribers ko. Kaya salamat. And then, sa napakaraming nag-comment, mga 3. 3 or 4 yata. Tapos friend ko pa yung 3 doon. So, thank you guys. Tsaka sa isang nag-comment din na sana daw pagbalik ko sa Hong Kong may mabili na akong sapatos. Pinanood niya talaga yung buong video ko. Nakita niya yung Sneaker Street na video ko doon sa first vlog ko. Kaya salamat guys. I hope marami pa tayong video and travel na may experience. Sana kayo rin like me na gustong mag-travel, sabay-sabay tayong maka-experience ng travel. Pero syempre sa next travel ko, sobrang daming ipon pa talaga yung kailangan kong hindi madaling kumita. Pag-iipunan talaga natin yung dream travel natin para magkaroon na tayo ng travel budget para sa next. So hopefully, let's go guys! So when I was planning na pumuntang Hong Kong, naisip kong ilagay sa second day yung Macau kasi that time nung nag-book ako, tinry ko ding mag-book ng Disneyland. Pagkatingin ko sa Disneyland schedule, walang Monday. Ang Monday kasi yung first day ko doon, which is chill lang na mga free tourist destinations. Tapos second day, supposedly dapat Disneyland. Kaso parang hindi available yung ticket sa day na yon kasi baka puno na or what. So, nilagay ko yung Disneyland sa third day. So, second day na lang yung Macau. And yung experience ko sa Macau, actually parang hesitant pa ako nung first kasi naisip ko baka mahal kasi may ferry or bus ticket papunta and pabalik. Tapos, syempre yung pagkain pa.
Pero may nakita kasi ako sa website ng Turbojet na meron silang free ticket na either pipili ka kung papunta dun sa Macau or pabalik sa Hong Kong from Macau. So, yung pinili ko, since available naman yung promo nila until December 31, 2025, nag-book ako ng papunta from Hong Kong to Macau. Nag-schedule ako na 8 a.m. Thankful ako doon kasi nakalibre tayo. Siyempre, as a budget traveler, di ba? Maghahanap talaga tayo ng mga kung saan tayo makakatipid pero maganda pa rin yung experience. So if gusto nyong pumuntang Macau from Hong Kong this year, pwede din sa link sa ibaba sa comment section or sa description yung link ng website ng Turbojet para matry nyong mag-avail ng free na ferry papunta or pabalik. Isa lang yung pwede and kayo na yung magbubook ng another na ferry ticket, either papunta din or pabalik. Ferry yung binook ko kasi sa Causeway Bay ako nagsistay during my whole trip sa Hong Kong kasi mas malapit yung ferry terminal compared sa kung magbabus tayo. Pero kung bus, mas mura sana siya pero mas maganda kung ferry yung ibubook natin kung sa Tsim Sha Tsui or Central or Causeway Bay tayo magsistay. So yung experience ko dun sa, yung papunta pa lang ako ng Hong Kong, since I booked the ferry mga 8 a.m., pumunta ako mga 7, kasi nag-alala talaga ako ng time, 1 hour, in case na kung madelay ako sa daan or sa pagkuha ng ticket dun sa terminal, at least may extra time pa tayo na bago makasakay. So pagdating ko dun, grabe yung experience ko kasi isa pa sa reason kung bakit konti lang yung video ko sa Macau kasi sumakit yung ulo ko nung paalis pa lang, nung nagpo-process pa lang ako ng ticket. Kasi after kong kumuha ng ticket sa booth nila, meron ka kasing dadaanan pang mga magche-check ng ticket mo and yung daan papasok sa ferry. So, na-confuse lang ako kasi yung may mga sign ng Turbojet doon na may sa right side, may sa ibang side. Tapos yung mga kasabay ko, bigla silang nawala. And siguro nagmamadali din sila, so hindi ko sila nakita. Pumunta na ako sa baba, tapos hindi ko mahanap kung bakit wala dun yung ferry. Tapos wala akong parang grabe yung challenge din sa language kasi yung mga natanungan ko, hindi sila marunong mag-English. So medyo nahirapan talaga ako. Malapit na yung 8 a.m. noon, hindi ko pa rin makita kung saan yung Turbojet na ferry. Ilang beses akong bumaba, tapos umakyat na naman, baba na naman. Tapos mga 5 minutes na lang, grabe yung takbo ko, pinagpapawisan na ako. Tapos medyo nagpapanik na ako ng konti kasi sayang, kasi libre yun eh, yung ticket ko ng ferry papunta and masisira yung itinerary ko. Pero yung option ko noon, mag-iikot na lang ako sa Hong Kong. Pero tinry ko talaga, tinakbo ko ulit. Pagbalik ko dun sa may mga staff dun sa nag-check ng ticket, nagtanong na lang ako na kung saan yung daan papunta sa ferry. So, yun pala dun sa may left side, may sign dun ng to Macau. Hindi ko nakita kasi yung sinusundan ko yung Turbojet na word na sign. So, nung nakita ko na yung to Macau, dun ako dumiretso. Tapos mabuti lang dahil 5 minutes before departure. So, naabutan ko naman pero grabe tagaktak yung pawis ko. And nung time kasi na yun may bagyo, so, yung wave ng tubig medyo malakas. So, parang nakaramdam ako ng motion sickness. Yun, parang hindi na ako nakapag-video and all. Parang natulog na lang ako, pinilit kong matulog para pagdating ko ng Macau medyo okay pa. Pagdating ko naman, okay naman yung experience. Yun nga lang, konti lang yung video ko kasi naisip ko i-enjoy ko na lang to yung experience ko. So pagdating dun sa Macau na ferry terminal, chinek lang yung ticket and passport sa immigration nila. Dapat pala dala niyo yung passport nyo and boarding pass nung pag-arrive nyo dito sa Hong Kong from Manila. Kasi hinahanap siya pag nag-claim ka ng ticket dun sa booth nila. Kailangan, may nakasabay kasi ako na wala silang dalang boarding pass. So, medyo nahirapan sila dong kumuha ng ticket kasi parang hindi yata pwede na walang boarding pass, especially sa tourist.
And sa experience ko kasi tiningnan talaga yung boarding pass ko, tsaka parang may tinump sila. So, mas maganda na dala nyo yung boarding pass nyo kasama yung passport. Pagdating ko sa terminal nila, easy lang naman, nagpila, tapos ang bilis lang. Hindi na ako nagpapalit ng pataka yung currency nila sa Macau kasi accepted naman dun yung Hong Kong dollar. Mas maganda din na pag may mga change kayo na pataka from Macau, ubusin nyo na bago kayo bumalik sa Hong Kong kasi hindi nyo na din siya magagamit sa Hong Kong kasi hindi ina-accept sa Hong Kong yung pataka. Sa Macau lang nag-accept ng Hong Kong dollar. Pagdating namin doon around 9:20 AM, didiretso sana ako sa Fisherman's Wharf since walking distance lang din naman siya doon sa terminal. Kaso nag-decide ako na hindi na lang since sobrang init nung time na yun kahit may bagyo. So dumiretso na lang ako sa bus stop sa may labas ng Macau Terminal para dumiretso dun sa Senado Square. Senado Square yung una kong pinuntahan. Mag-prepare lang kayo ng coins na ibabayad nyo sa bus kasi hindi sila nagsusukli. So, I think around $39 Hong Kong dollars yata yung pamasahe papuntang Senado Square. So, gumamit lang ako ng Google Maps kasi okay naman yung Google Maps doon. Pagdating kong Senado Square, naglakad-lakad lang ako doon. Tapos, dumiretso naman ako kaagad dun sa ruins of St. Paul, yung sikat na kabilang sa UNESCO World Heritage. And bago ka makarating doon from Senado Square, may madadaanan kang mga stalls and mga shops ng mga iba-iba. May pagkain, may mga damit, souvenir shops, and sobrang daming free taste doon. Especially yung mga beef jerky kasi sikat yun sa kanila. Beef jerky, para siyang tocino na mas malasa siya, medyo mas maalat and medyo dry lang. So nag-try din ako doon. And then pagdating ko doon sa may ruins of St. Paul, under renovation pala siya. Natuwa ako doon sa ginawa nila na imbis na parang net lang yung i-cover nila sa facade sa front ng ruins, ginawa nila parang nag-print sila sa isang tarpaulin ng kung ano yung itsura ng facade or ng exterior ng ruins. Siguro ginawa nila para kahit papaano hindi masira yung experience ng tourists. Kasi kung mga net lang yung kinover nila doon, parang masisira talaga yung itsura ng ruins. So, ang clever din ng ginawa nila na yun na may cover na parang tarp pero printed pa rin doon yung exterior ng ruins of St. Paul. Yung first kong ginawa, bumili lang ako ng egg tart since sikat din yung egg tart doon. Sa may labas lang siya mismo ng ruins of St. Paul. Nagstay ako doon sa may right side. Meron parang garden doon sa right side. Medyo akyatin mo lang ng konti. Na sobrang ganda doon yung view ng ruins. Doon ako muna nagpahinga and then kumain ng egg tart. Tingin-tingin, people watch. Yun yung mga ine-enjoy ko din sa travel. Yung people watch lang, observe sa paligid. Tapos yun yung view mo, yung ruins of St. Paul. Sobrang ganda din. Doon ako medyo nagtagal kasi na-enjoy ko talaga yung view ng ruins doon sa part na yon. Tsaka kita din yung Grand Lisboa na tower doon sa may garden na yon. Next kong ginawa, hindi ako nag-picture kasi sa front ng ruins kasi sobrang daming tao at napakainit. So, pumunta din ako sa other side, yung sa left side ng ruins kasi maganda din doon yung view sa may street. Marami ding nagpipicture doon. Actually, may pinost ako sa Instagram ko. Sobrang ganda din nun. And meron din dong mga shops, may Arabica doon. Sa dulo nun, meron ding mga souvenir shops. And then after ko doon, dapat magla-lunch ako doon sa isang resto doon papunta sa Grand Lisboa kasi sasakay ako ng free bus. Siyempre, as a matipid, hahanap talaga tayo ng mga free. Nakita ko sa internet na meron silang free shuttle bus, yung Grand Lisboa. So, dumiretso ako doon. Nag-try pa pala ako ng limoncello, yung sikat na gelato doon sa may Senado Square. Sobrang sarap. And then, pumunta na akong Grand Lisboa, papuntang Kotay Strip. Yun yung may mga The Parisian, The Venetian.
The Londoner. Nagtanong lang ako dun sa mga staff sa labas. Walking distance lang din naman siya from Senado Square. So pagkasakay ko doon, mga I think 15 minutes yung biyahe papuntang Kotay Strip. Madali lang naman. And pagkadating doon sa Kotay Strip, yung sa casino, pumasok lang ako sa may east part yata, doon sa kung saan ako bumaba. Pagkapasok ko, hinanapan ako ng guard ng passport ko. So, pinakita ko naman and nakapasok naman ako. Tapos sabi niya sa may east part daw ako sumakay papunta doon sa may Studio City, sa Kotay Strip mismo, yung, kung saan yung mga The Parisian. Free din naman yung shuttle. Pagdating ko doon sa Studio City, sa Kotay Strip, naglakad lang ako kasi sobrang malapit lang sila talaga lahat. Like Studio City, katabi niya lang yung The Parisian, katabi din yung The Venetian yata, tapos yung sa kabila, The Londoner. Sobrang nag-enjoy ako siguro yung sa may kabilang side, yung kalinya ng The Londoner, yung part na parang park siya, na sikat din sa Paris, na parang maraming nakahilerang puno, nakita yung Eiffel Tower ng Paris. Doon ako mas nag-enjoy kasi mahilig talaga ako sa yung parang may nature. Especially pag nagta-travel, pumupunta talaga ako sa kung saan maraming puno kasi parang mas nararamdaman ko yung vacation, kumbaga, na feeling, yung rest na tinatawag, yung pag-reset mo pag maraming puno. So, doon ako mas nag-enjoy talaga. Nagpicture din ako sa may The Parisian, The Londoner, pero mas nagtagal talaga ako doon sa may kabilang side. Tatawid ka lang. Sa harap lang talaga siya ng Eiffel Tower nila. Madami din ng tao, may mga Pinoy din. Actually, sa whole Hong Kong trip ko, halos walang sulok doon na pinuntahan ko na walang Pinoy. So, kahit solo traveler lang ako, na-enjoy ko talaga yung pag-navigate. Maraming OFW, maraming turista. May chance din ako makapagpa-picture ako kahit solo traveler. Wala din kasi akong dalang tripod. So, yung mga nagpipicture na mga Pinoy, pinipicturean ko din. Tapos, nag-a-ask din ako kung pwede din akong picturean. So, okay naman, na-enjoy ko naman. Pagkatapos kong tumambay doon sa may park, dumiretso na ako sa The Londoner. Tapos, yung parang clock tower. The Venetian yung last stop ko kasi doon din ako nagplano na kumain ng lunch ko and mag-ikot-ikot kasi madaming shops doon, para din siyang mall. Yung pinaka na-amaze ako talaga yung CR nila kasi grabe, parang ibang first time ko maka-experience ng gano'n, na may music na parang pang-opera yung music, yung mga instruments. Ang ganda ng music doon sa loob ng CR, tapos ang laki. Yung papunta ko pala is sa may outer ferry terminal kasi malapit siya sa Senado Square. Tapos yung pabalik ko naman yung Taipa Ferry Terminal kasi malapit din siya sa Kotay Strip. And dun sa The Venetian, meron din kasi silang free shuttle bus papuntang Taipa Ferry Terminal. So dun na din yung last stop ko nung hapon, para lalabas na ako ng lobby nila and then dun na yung bus stop na free shuttle papuntang Taipa Ferry Terminal. So mga around 4:30 siguro, nag-ikot-ikot lang ako dun sa loob ng The Venetian. Nakita ko din na dun pala sa loob meron ding Lord's Toast, yung sikat na bakery and kilala sa egg tarts nila. So tinry ko yun, sobrang sarap din. After kong mag Lord's Toast, lumabas na ako sa entrance ng The Venetian kasi pumila na ako dun sa free shuttle bus nila. Pag-arrive dun sa Taipa Ferry Terminal, present na ng ticket. And guys, sobrang ganda ng Taipa Ferry Terminal. Parang hindi mo siya akalain na ferry terminal siya kasi para siyang airport. And yung ticket ko pala pabalik, binook ko siya sa Klook. Pwede ko din ilagay sa description yung link ng ferry ticket na binook ko para may idea kayo. Yung mga expenses ko dun sa Macau, ferry ticket nung pabalik sa Hong Kong, food, yung one time lang na nag-bus from outer ferry terminal papuntang Senado Square. Yun lang yung gastos ko dun. Sobrang nakatipid talaga ako dun thanks to Turbojet na promo nila na free one-way ticket.
and sa mga free shuttle bus nila kasi hindi din mura yung mga gastos kung lahat ikaw yung gagastos doon. As a budget traveler, syempre hahanap talaga tayo ng kung saan tayo makakatipid. Pero may experience pa rin natin yung ganda ng pag-travel. Yun, sobrang nag-enjoy talaga ako sa experience ko doon sa Macau. Hindi naman ako nagsisi. I hope na kung pupunta kayo doon, ma-experience nyo din yung ganda ng Macau kasi maganda naman talaga yung Macau. Para sa akin, kaya naman siyang mapuntahan na day trip lang. Pero kung may gusto kayong mapuntahan doon na ibang mga lugar pa, mag-try pa ng maraming restaurants, mga sikat na tourist areas, okay din yung mag 2 days kayo doon. Pero sa akin, since Hong Kong talaga yung main ko na itinerary, so nag-day trip lang ako doon. Pagkabalik ko pala sa Hong Kong, since mga 6:30 ako nakarating, nag-try din ako sa Temple Street. Yung sikat din na parang mga street food doon. Nag-try lang ako ng konti and then umuwi na kasi medyo nakakapagod din kasi dami ring lakaran doon sa Macau. Pero enjoy naman. Sobrang nag-enjoy naman ako doon. That's it guys, so I hope you enjoyed my video and sana makapost pa ako ng iba kong experience sa mga following days ko doon sa Hong Kong, and I hope nakatulong tong video na to. So if you enjoyed my video guys, please click the like button, subscribe, share, comment, and see you again. Thank you!